Magandang araw sa iyo. Welcome sa isa na namang malalim ang pagsusuri natin kung saan. Hinihimay natin yung mga pinakamabibigat na issue Oo, eksakto. Kasi ang misyon natin ngayon para sa talakayang ito ay intindihin yung isang napaka-init na sagutan. na nag-viral kamakailan. Tama. Nangyari ito mismo sa loob ng plenaryo ng ating Kongreso. At nakabase yung buong usapan natin ngayon sa isang YouTube video transcript mula sa DIA News Philippines. Ang paksa natin, yung biglaang pagpapatalsik kay Representative Igay Erice, Bilang Senior Deputy Minority Leader. At syempre yung kasunod na matinding debate nila ni Deputy Speaker Janet Garin. Pero teka, bago natin buksan lahat yan ha, isang mabilis na paglilinaw lang para sa iyo na nakikinig. Oo, mahalaga ito. Mabigat yung kuray politika dito sa isyung ito. May mga seryosong akusasyon Mga matinding depensa. at may mga pangalang babanggitin mula sa taas. Kaya gusto naming maging malinaw na kaming dalawa rito ay hindi kumakampi sa administrasyon. Wala tayong pinapaniglan. Wala talaga. Hindi rin tayo tagapagsalita ng oposisyon. Ang papel natin sa malalimang pagsusuring ito ay iulat lang ng patas yung mga argumento ng magkabilang panig na nasa source material natin. Para maintindihan mo yung buong kwento at ikaw na mismo ang humusga. Tama yan. Okay, himahin natin ito. Iset muna natin yung eksena para mas madali mong ma-imagine. Isipin mo yung tension doon. Sa loob ng plenaryo, may isang veteranong mambabatas na bigla na lang natanggalan ng pwesto sa minoriya. Tapos tumayo siya. Tumayo siya sa harap ng lahat para mag-deliver ng privilege speech. Ngayon, sa karaniwang pagkakataon, ang inaasahan mo sana, isang simpleng paalam lang, di ba? O kaya pasasalamat. Oo, pero hindi ganoon ang nangyari. Nauwi ito sa pagbubunyag ng mga di umano'y sikreto. Mga nangyayari sa likod ng mga nakasarang pinto. Eksakto. Kasi nagsimula si Erice sa pagpapaliwanag na tinanggal siya, pinalitan ng walang malinaw na proseso o dahilan. Pero ang nakakagulat, inako niya. Inako niya ng walang pait. Sa katunayan, pinuri pa nga niya yung papalit sa kanya. Walang iba kundi si dating Senator Leila de Lima. Tama. Tinawag niya si De Lima na isang malakas, isang palaban na nagsakripisyo ng 6 na taon sa kulungan. At magandang unawain kung bakit ganoon yung naging reaksyon niya. Ang mensahe na ibinabato niya rito, kung mayroon mang mas karapat dapat na pumalit sa kanya, na kayang harapin yung pressure. Si De Lima yon. Oo, kasi dumaan na siya sa pinakamatinding pagsubok eh. Pero yung umagaw talaga ng pansin sa speech niya ay yung analohiya na ginamit niya. Yung kay Abraham. Yun para ipaliwanag kung bakit siya nagsasalita ngayon. Napansin ko nga yun. Ikinuwento niya na inutusan ng Diyos si Abraham na iwan ang buhay niya At sumunod ng walang pag-aalinlangan. kahit hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Bakit kaya ito yung piniling metapora niya? Kung susuriin natin, paraan niya ito para i-frame yung sarili niya na sumusunod sa mas mataas na prinsipyo. Kaysa sa politika. Tama. Sabi nga niya, napakadali sana manahimik na lang eh. Sumabay sa agos ng majority, tapos tahimik na buhay, baka manalo pa ulit sa 2028? Kung wala siyang binabangga. Eksakto. Pero para sa kanya, mawala man ang posisyon, mananatili yung boses niya. Determinado siyang maging equalizer, kumbaga. Boses ng katotohanan, laban sa mga nakikita niyang mali. At dito na magiging sobrang interesante. Kasi kung desidido siyang magsalita, bakit nga ba siya tinanggal? Dito niya inilabas yung mabigat na paratang. Oo. Ayon kay Aries, ang pagpapatalsik sa kanya ay direktang utos mula sa mayorya. Idinetalya niya pa yung kwento eh. Sinundo raw siya ng kapartido niya si Minority Leader Nonoy Libanan Para pumunta sa opisina. sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. At pagpasok daw nila, nandoon din si Speaker Martin Romualdez. Tahimik lang daw siyang nakaupo tapos kinwestiyon siya. Kinwestiyon siya ni Congressman Sandro Marcos tungkol sa mga talumpati niya laban sa pulisan ng administrasyon. At ang matindi, tinanong daw siya kung inaatake ba nito ang kanyang ama, yung Pangulo. Para mas maintindihan natin kung bakit ito malaking issue, isipin mo yung mayorya bilang team ng administrasyon. Sila yung nagtutulak ng programa. Tapos ang minorya, ang kabilang team, yung watchdog o tagabantay. Oo.
Ang nangyari rito based sa kwento ni Ereche, parang yung kapitan ng team ng administrasyon ang nagpatawag at di umano'y nag-utos na tanggalin yung co-captain ng tagabantay. Nawawala nga naman yung pagiging independente ng minorya dyan. At idiniin pa niya yung conflict of interest, lalo na pag tinatanong kung inaatake yung ama. Grabe, yung bigat ng emosyon doon. Kasi ipinunto niya na siya ay 65 taong gulang na. Isang veterano sa politika. Tapos kinu-question lang ng isang 30 taong gulang. At kapakiramdam niya, hindi siya nirerespeto. Nakita rin daw niya kung paano naiipit sa pressure yung sarili niyang minority leader, kaya siya na yung kusang bumaba. Para hindi na mahirapan ng mga kasamahan. Tama. Pero, yung pressure pala na sinasabi niya, hindi lang sa posisyon eh. Hindi. Dito na niya binuksan yung usapan sa pera ng bayan. At ang nakakabilib dito ay yung isiniwalat niya tungkol sa national budget ng 2023 hanggang 2025. Inbanggit nila yung eksaktong numero, di ba? Oo, 1.45 trilyong piso. Grabe. 1.45 trillion? Na diumanoy, na divert o iniba ang pinaglaanan. Para lang malinaw sa nakikinig. Paano raw nangyari ito at saan nanggaling yung pondo? Ayon sa kanya, kinuha ito sa mga foreign-assisted projects at highway maintenance. Kaya pala sira-sira yung mga major highways natin. Tinanggalan daw ng pondo para sa maintenance at pati pondo ng PhilHealth at PDIC na divert din. Mga pondo ng bayan yon ha? Pera yon na para sana sa kalusugan at proteksyon. Kaya tinatanong niya kung paano pinayagan ito na hindi dumadaan sa tamang proseso. Lalo na't pingsan ng Pangulo ang Speaker of the House. At speaking of the administration, may kinuwento rin siyang sagutan nila ng isang miyembro ng gabinete. Oo, lumapit daw sa kanya para magbabala. Ang babala, yung mga salita raw niya ay nagpapalakas kay Sara Duterte. Pero prangka yung sagot niya rito. Sabi niya, hindi raw siya ang nagpapalakas kay VP Duterte, kundi yung mga palpak na pulisiya ng Administrasyong Marcos. Yung mga pangakong hindi natupad. Tama. At ibinunyag din niya yung pagiging ipokrito daw ng mga leader ngayon tungkol sa war on drugs. Ito yung sinabi niyang yung mga naninimbestiga ngayon ay sila ring nag-enable o sumuporta sa war on drugs noon. Habang siya raw matagal nang bumabatikos dito. Kahit noong delikado pa. Oo nga, pinagbayaran niya pa ngayon kasi tinanggalan daw ng pondo ang distrito niya ng isang taon bilang ganti. At yung issue ng kapangyarihan dinala rin niya sa isang partikular na batas, yung Anti-Political Dynasty Bill. Naku, nakakadismaya yung pananaw niya rito. Kasi normally ang Anti-Dynasty Bill pang-limit, di ba? Dapat sana. Pero sabi ni Eres yung inaprobahan sa komite, hindi daw anti kundi pro-political dynasty. Nagbigay siya ng eksaktong halimbawa rito. Oo, ang sabi niya, papayagan na raw yung isang pamilya na magkaroon ng isang gobernador, tapos maraming mayor at 100 barangay captain ng sabay-sabay. Kaya tinawag niya itong batas na magpapabundat sa mga dinastiya. Lalo lang tataba yung mga dynasties. Ngayon, syempre, pagkatapos ng lahat ng pasabog na ito, hindi papayag ang mayorya na walang sagot. Dito na pumasok si Deputy Speaker Janet Garin para mag-interpellate. O ipagtanggulan mayorya? Oo. At kung iuugnay natin ito sa mas malaking larawan, ibinalik ni Garin yung usapan sa proseso. Sa parliamentary logic niya, Iginigiit niya na ang minority ang pumipili ng sarili nilang opisyal. Walang kinalaman ang majority. sila-sila lang daw ang bumoboto. Tama. At may patutsada pa si Garin. Oo, yung tungkol kay Paul Dasa. Paano raw nagpadikta ang minority yung nagrekomenda nga kay Eris ay isang dating miyembro ng Kongreso. Si Paul Dasa nga. Para kay Garin, hindi pangkaraniwan yon at parang pagdidikta rin mula sa labas. At dumipensa rin siya tungkol sa Dynasty Bill. Sabi niya nasa Technical Working Group o TWG pa raw ito. Kaya hindi pa dapat hinuhusgahan o pinaparatangang nagpapabundat sa dinastiya. Kasi nga, work in progress pa lang sa maliit na grupo. At mapapansin mo, nakiusap talaga si Garin sa decorum o tamang pag-uugali. Apela niya ihiwalay ang issue ng minority sa majority. Huwag daw idamay yung majority leader sa panloob na problema nila. At may hamon pa siya sa minorya. Papayag ba daw silang sabihing sunod-sunuran lang sila, sana raw tumayo sila para sa sarili nilang kalayaan. Magandang tira yon. Pero syempre, ibabalik natin ang atensyon sa sagot ni Erisi. Kasi hindi niya inatrasan yun.
Nilinaw niya agad. Sabi niya hindi niya inaakusahan yung buong mayoriya, ang tinutukoy niya mismo ay ang majority leader si Sandro Marcos dahil sa direktang pagpapatawag at pag-pressure. At direktang kinontra rin niya yung sinabi ni Garin sa Dynasty Bill. Oo, iginiit ni Erice na tapos na ito sa TWG Aprobado na raw sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms. at papunta na sa plenaryo para pagdebatehan. Kaya oras na raw para questionin. Pero yung naging huling salita ni Garin, iginiit pa rin niya yung informasyon mula sa chairman ng committee na si Zaya Adong. Na nasa TWG pa rin daw ito. Ila de Lima. Medyo diplomatic yung pagtatapos ng debate. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Kapag tiningnan natin, hindi lang ito tungkol sa posisyon ng isang tao Isang malalim na pagtingin ito sa dynamics ng kapangyarihan sa Kongreso. Ang malabong linya sa pagitan ng mayorita at minorita. At yung mabibigat na akusasyon sa bilyong-bilyong pondo ng bayan? At bakit mo ba ito dapat pakialaman? Ikam na nakikinig ngayon, bakit mahalaga ito sa'yo? Dahil ang pinag-uusapan natin dito ay yung 1.45 trilyong pisong budget. Kasama dyan yung buwis mo. Yung pondo sa PhilHealth, At yung kwalidad ng mga kalsadang dinadaanan mo araw-araw na di umano'y naubusan na ng pondo para sa maintenance. direktang apektado ang buhay mo dyan. At nagbubukas ito ng isang mahalagang katanungan na gusto naming pag-isipan mo. Ano yon? Kung ang mismong mga panuntunan ng Kongreso ay ginawa upang maging independente ang minoriya at mayoriya sa isa't isa. Paano makakasiguro ang ordinaryong mamamayan na tunay ang laban para sa kanilang interes? Lalo na kung ang mga totoong desisyon at bentahan ng prinsipyo ay nagaganap sa mga pribadong opisina, At hindi sa bukas na plenaryo na nakikita nating lahat. isang nakakabahala ang isipan yan. Totoo. At dito na nagtatapos ang ating diskusyon. Maraming salamat sa iyong oras sa pagsama sa aming malalimang pagsusuri ngayon. Hanggang sa susunod! Paalam!